Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu, sa katauhan nating minamahal na Apo Kunching. Hindi ka mapansin ng kapwa mo, subalit ang Ama na may nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo, mapalad ka, hindi ba ga? Ngunit paano nga ito maaabot ng ugaling tao? Sapagkat ang tao ay maraming hinahanap, maraming gustong makita, na hindi naman marunong magpakita ng gusto niyang makita sa kapwa niya. May mga taong gayon ang pag-uugali, mapaghanap, ngunit hindi naman marunong magbigay din doon sa gusto niyang makita sa kapwa nila. Paano nga kaya mabubuo ang kabutihan sa lupang ito? Kung lahat ng tao ay nagpapaalipin at nagpapatukso. Inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Mula roon si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea.
nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan siya'y magsalita kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Narito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit, pinagbikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan," at sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyaon. Maliwanag ang katotohanan na kung inyong susuriin ang kaganapan, maging si Satanas kilala si Jesus. Bakit ang taong may isip na maaring mamili ng kanyang gagawin at sasabihin ay hindi masuri kung sino dapat niyang tanggapin sa buhay niya? Buhay ba ang Ama? Paano nga may masasabing nagbago, nakapagbago ka, kung wala namang nababago? Paano nga ang katotohanan na ang Diyos ay buhay? Isip, sa salita at sa gawa. Subalit anong patotoo na tinanggap mo na ang Diyos sa buhay mo? Ano ang patotoong pinalaya ka na sa pagkakaalipin mo? Ang pagkatao'y alipin. At ang pagkakatao bilang pagkatao ay naaalipin sa karupukan, sa kahinaan dahil madaling matukso. Kaya naman ang Ama na nais niya ay mapagbago ang lahat at magbago ang lahat, binigay niya ang kapuspusan ng kanyang espiritu. Binigay ang malakas na espiritu sa mga tao upang ito ang kumalaban at lumaban sa kanilang karupukan upang magsilbing lakas nila ng lahat ng tumanggap ay nakalalayang ganap. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung kapwa kayong mahina, nagkasama kayo, pares kayong gupo, pares kayong magugupo. Halimbawa, magkasama kayo sa isang pananampalataya, ngunit magkasama kayong parehas na mahina. Kapag nakapagpahina sa inyong kapwa nyo, pati kayo'y mahina na rin. At nang dahil kayong dalawa'y mahina, tangay na tangay kayo, lugmok na lugmok, kasama kayo ng kahinaan nila. Yaon ang patutong may lakas ang espiritu sa katauhan mo. Hindi mo pananaigin ang kung anong alam mong hindi tama at di marapat, at hindi mo pananaigin ang sarili mo, sapagkat alam mo nang tinanggap mo ang Kristo'y pinalaya ka na. Kaya't kung papaano mo siya tinanggap, dapat ay naroroon ang pagsusumakit at pagsusumikap na siya ang manahan sa iyo at hindi yaong katauhan mong binago na at pinalaya pa. Buhay ba ang Ama? Subalit sadyang kahirap iulat ito. Sa hindi nakakaunawa, sa walang nadarama, at di nakakatanggap. Kaya kuminsan, sa halip na mag-alab, gustuhin na araw-araw ay tumupad at gumanap
Ano ang nagiging daan ng kahinaan? Eka, ang maririnig mo lang naman, Eka, ron ay puro pasakit ng loob ko. Sapagkat, Eka, lagi na lang akong pinatatamaan. Paano pa ba, Eka, ako makapagbabago ni Ri, lagi na lang akong binobomba. Ay, hindi ba yung poso habang binobomba mo, lumalakas ang tulo ng tubig niya? At yun ang pawang katotohanan na kung ang tao'y tumatanggap, hambing siya sa poso na habang binobomba ay lumalakas ang pagtulo niya. Sapagkat nung unang siya'y bombahin ay mahina lamang ang tulo, subalit nang patuloy na binobombahan at wala nang sira ang kanyang sapatilya, ay maraming lumalabas. At ganun ang nais ng Ama. Sa halip na magnilay ka, sumakit ang loob mo, nasaktan ang damdamin mo, walang nangyari. Ang mabuti na dapat ay nagpabuti, napasama pa ang dating masama. Kaya yaan ang katotohanan, dapat lumaya sa katauhan ang mga masasama at pagkaalipin ay mawala. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, wala nga ang taong banal, kaya naman walang taong magaling at nagmamagaling para sa kabutihan na kabanalan at magmamapuri. Sapagkat mapapahiya lamang ang isang nagmamapurit nagmamagaling sa kabanalan. Walang banal maliban ang Ama. Kaya ang tuwirang dapat gagawin ng isang tao ay hindi magmapuri, hindi magmagaling, kundi magpakababa at magpakatotoo sa Ama. At ito ang dapat na ginagawa ng mga anak niyang sa Kanya'y tumanggap na upang patuloy na malugod siya at matuwa sa bawat isa. Ang wika nga sa kapwa mo, gawin mo na ang lahat ng kakayahan mo at ibigay mo na. Isang pagkakamali mo lang bilang pagkatao nila, kapag tinanggap ka sa bilang tao, wala na lahat ang ginawa mong kabutihan. Subalit sa Ama, ano man ang ginawa mo at nagagawa mo pa, walang tugot ang pagkagalak niya. Sa bawat patutuo at katotohanang ginagawa mo'y kabutihan sa kapwa mo. Kaya halina mga mahal ko, kapag iniwan kayo ng demonyo, huwag na kayong pababalikan pa niya. Huwag na kayong magpabalik pa sa kanya. Huwag na kayong tumanggap pa sapagkat hindi na nararapat, igugo po sadya kayo. Kaya nga ang wika, habang naghahanap ka ng matwid, hindi mo makita-kita, ang dami mong madadaanan baluktot na daan. Ngunit kapag hinahanap mo sadya ang matwid, malalagpasan mo lahat ang baluktot na yaan, ang bako-bako at tinikan, puro batuhan, hanggang sa makita mo yung tunay na daan ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang Diyos Ama ang sambahin ng may galak at katapatan upang anuman ang masilayan, di manimdim ang kalooban. Upang anuman ang marinig, di masakitan ang kaisipan, bagkus sa patuloy na paghayo at pagtigib ng galak sa puso ng bawat isang nakikisa at tumutupad sa mga kalooban ng Ama, mararamdaman nilang totoo nga at tapat siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay bang Ama? Inyong pagnilayan itong salita. Sa araw ng pamamahinga na gumawa ang Panginoon ay maraming nagsusuri sa Kanya. Tama ba? Bakit nagsusuri sa Kanya? Sapagkat pagkatao ang pagsusuri nila, hindi ang espiritong sumusuri. Sapagkat wala sila noon. At gayon din sa gawain ito, mga minamahal ko. Kung susuriin nyo ang nangungusap at ang pagbibigkas ng salita, maaaring magkasala kayo sapagkat ano ba yan? Galit ba yan? Totoo ba yan? Totoo kaya yon? Subalit kung mapapakinggan nyo at pinakikinggan ninyo, ang pinakikinggan ninyo ay naunawa ninyo, batid ninyong ito'y para sa mabutit, makabubuti sa lahat. Hindi sa iisa, hindi sa iilan, kundi para sa lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sulong, kapag may sakit ka, pinanghihinaan ka ng loob. Kanino yon? At kapag pinanghihinaan ka ng loob, ano nararamdaman mo?
May naidulot ba siya yung maganda? Sa makatwid, sadyang walang ibibigay sa yung maganda ang isang espiritu. Ngunit ang Ama, kapag siya tinanggap mo at kinilala mo, hindi kanya pinahihina ang loob, pinalalakas ka, di ba ga? O kapag wala kang pera, pinanghihinaan ka ng loob na, paano na bukas? Nanlalambot ka ba o lumalakas ka? Yan ang pawang katotohanan sapagkat ang Ama nagbubuhay ng pag-asa. Bumubuhay ng pag-asa, hindi pumapatay ng pag-asa. Kaya yung mga anak niya, nanais niya'y bumuhay ng mabuhay at mabuhay pa ang pag-asa sa bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Huwag naman magdaramdam. At walang pagmamagaling at dapat ay walang patatamaan at wala din dapat na pahahagingan man lamang at lalong walang pinarurunggitan. Subalit, magmasid kayo at magnilay. Lahat ba ng mga gagamot ay marunong mangaral? Marunong bang mangaral? Hindi ba't marunong lang tumawas? Ang iba, mangtawas. At marunong lang maghilot ng pilay. Humilot ng pilay. Subalit hindi nangangaral at di makapangaral. Ngunit pinapantay-pantay ng mga mata ng tao at ng isip ng tao, ba't teka si ganon, ganyan, ba't si ganon, ganon, ba't teka ganon, ganyan, walang magpapantay-pantay. Sapagkat, wala sa Biblia yun. Kaya lamang, hindi ito kailangan na sirain mo si kapwa mo para lamang maangat ang sarili mo at hindi kailangang itanyag mong sarili mo at ibagsak mo naman ang kapwa mo. Kundi dapat, kung tunay na kilala mo ang Ama at nakakakilala ka sa Ama, walang siraan, wika nga. Sapagkat, ayon sa pagtanggap at pagkilala ng kapwa mo kung saan siya naliligaya at nasisiyahan. At kung sino ang nagpapagaling sa kanya sa palagay niya na paniniwala at pananalig niya, dumuon siya. Ngunit kailanman ikaw ay huwag magsalita ng kagalingan ng sarili mo, pagmamagaling sa sarili mo at pagmamapuri sa sarili mo sapagkat hindi na ito sa Ama, sa demonyo ito. Buhay ba ang Ama? Kaya sa dakong ito, kahit magsidating pa lahat ng manggagamot at nanggagamot, hindi namamahiya. Ngunit, may pandama, makadama. Mga minamahal, maraming susuguin pa at maraming isusugo. Ngunit huwag kayong padadaya, ang wika nga. Sapagkat ang lahat ng tao ay makapandaraya, katulad na lamang ng isang manggagamot na sinabi, kaya po kung kinuwento sa isa, ay, si Apo Kunching Eka, nagpunta Eka sa akin yun. Papagamot dati Eka sa akin yun eh. Kaya kilala ko na, Eka. Nagpupunta Eka sa akin yun. Nagkapanagpo ngayon. Ang sabi kay Apo Kunching, ay, kilala na kita, matagal na. Iba Eka, ganon. Kailan mo ako nakilala? Matagal na Eka. Saan tayo nagkita? Nagpupunta ka Eka sa akin, hindi ba Eka? Nagpupunta ba ako sa'yo? Ilang taong ka na ba? Ganon. Ilang taon na ba si Apo Kunching? Ilang taon ka na nagagamot Eka? Ganito daw. Hindi pa tao si Apo Kunching noon. Ganyan ang tao, makapagmagaling lang sa kapwa. Pati yung kapwa niya sisiraan. Hindi totoo yan. Hindi tama yan. Kaya ang dapat gawin at dapat sabihin, sa katotohanan lang, kung tunay kang totoo, sa kapwa mo para magsuri. At titingnan mo kung anong ginagawa doon at anong mga sinasabi. Sapagkat may sarili kang tinanggap at yun ang mamahalin mo, pahahalagaan mo, at pagsusumikapan mo para ito ay pahalagahan na tulad ng pagpapahalaga ng Ama sa kaloob sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya hindi maaring tumungo ka kay Juan, pagpantayin mo si Pedro, sapagkat sa pangalan man ay magkaiba sila. Ngunit sa isang espiritu ay tumanggap sila, at sa isang tupad sila. Subalit sa
Kaya kapag ang pagkatao, ang siyang umiiral, hindi maaaring magpanag. Kaya nga, balit. Ang ama at mahal nyo ang ama at mahal nyo kayo. Mahal niya kayo at mahal nyo kapwa nyo. Buhay ba ang ama? At siya unang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya kung totoo ang tao ay nakalaya na sa pagkakalipin bilang tao, wala nang pagmamasda na. Puro na lang yon. Napakagaling naman niya. Puro na lang siyang magaling. Wala nang gumaling kundi siya. Di ba yan mong magmagaling at magpakagaling? Ikaw pa ba yan mong hindi ka mapansin? Basta ang mahalaga ay pansin na pansin ka ng ama at lugod na lugod siya sa iyo. At siya ang pawang katotohanan, kaya dumaratal ang pagkatao. Nang wika nga, habang minimithi niyong kilalanin kayo ng kapwa nyo, at di ama ang makikilala nyo, mandang huli masasaktan kayo at mahihirapan damdamin nyo. Subalit ipakilala nyo sa ama ang mabuti kayo at ang mabuti ang patuloy gawin nyo, siyang magpapakilala sa mabubuting gawa nyo. Di man tuwir ang kilalanin kayo, ang mahalaga'y kilalang kilala kayo ng amang kumikilala kahit kanino. At ito ang damdamin ng bawat isang totoo na nakikipagtotoo sa ama. Sapagkat wala nang puwang ang mag-isip pa para sa kapwa niya. Wala nang puwang ang damdamin niya para isipin pat damhin ng si Juan at si Pedro pa, sapagkat kulang na ang maghapon at gabi niya para isipin pa si Juan at si Petra, sapagkat wala nang ang puwang, sapagkat ang nasa isip at damdamin, yaong ama na madapat at marapat makapanahan sa mga tapat. Buhay ba ang ama? Kaya mga minamahal, sadyang kay buti ng ama, kay dakila niya, maliwanag ang katotohanan, makapangyarihan at mabisa ang salita. At ito'y nagiging makapangyarihan at mabisa sa mga anak na totoong tumatanggap at kumikilala sa Kanya. Kaya nagagawa nilang tanggapin ang makapangyarihang salita niya dahil napagnilayan nila, tinanggap nila, naunawa nila, at nais nilang isabuhay, kaya makapangyarihan. Subalit, sa nagbabaliwala, sa may karunungan na, at ayaw ng pakinggan ng kapwa, ayaw nang mapakita ang kanila, sapagkat ayaw na nila, sapat na ang kanila, sapat nang para sa ama. Hindi totoo yan. Sapagkat habang araw na nabubuhay ka, kailangang hanapin mo pa ang para sa ama at makilalang lubos mo pa siya at tanggapin mo pa siya at magagawa mong mapatotohan ng mahal mo ang ama, ang kapwa mo'y mahal mo rin. Ito. Buhay ba ang ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, kasuutan man, maaring kasawaan, kapag ikay nainitan, maari mong hubarin yan. Pagkain man na nakakasawa, kapag ito'y ulit-ulit, ikay masisinok, baka masuka ka pa. Subalit ang salita ng ama, ulit-ulitin man pakinggan, at bulay-bulayin sa isipan, lalong tumatapang ka, sumisigla sa pag-asa, nagliliwanag ang diwa mo, nananamnam mo salita niya, gumagalak ang puso mo, naglalasa, nang parang di mo mawika kay tamis pala. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? At siya ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya kapag ang damdamin bilang tao ang pinangibabaw, sigurado at 100% wika nga ng tao, manghihina ka, masasaktan ka, magdaramdam ka, mawawala ka sa pagnanasa mong maging banal at totoo. Sapagkat kapag oras na nasaktan ang damdamin mo, pagkatao na, kaya't upang wag mangibabaw,
mithiin na ang mangunay, Espiritu ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O subukan ninyo kapag nabalita, ay magaling Eka, magaling. Ngunit sa sarili mo'y wala ka nakitang galing. Halimbawa, mag-ina kayo. Gumaling ang anak mo, ikaw hindi gumaling. Sino may kasalanan? Ang anak mo ba o ikaw? At ibig sabihin ba na pagaling ang anak mo, ang sarili mo hindi kayang pagalingin ng Ama, sa'yo nagmula ang anak mo, ina ka. Ngunit may pangsuri ang Ama, may panguri pa siya. Papaanong paraan, sabi ng Kapampangan, paraan. Paraan, paanong paraan? Pagtitiwala na matapat, na di pagtatalusira. Subalit wika nga, may pamamaraan ng Ama sa lahat ng sandali at may kaparaanan siyang ginagawa sa iba't ibang dahilan niya. At pamamaraan niya ay napapakita sa may pagnanasang matunghayan ang kapangyarihan niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya magdilay kayo. Magkakapatid man kayo. Kung di magkakaabot, magtatama ang damdamin nyo, magkakalisya kayo ng damdamin, di ba ga? Ngunit kapag nagkaisa kayo at nagkaparehas kayo, magkatuwang kayo kapwa, mahirap man para sa inyo na pagagaan ng sama-sama at bigkis-bigkis ng pagkakaisa. At upang mapatutuhanan ng Ama ang nasa puso na, wala na yung pagdaramdam. Alisin na ito. Ito ang ugat ng pagkakasala. Ito na ang nagiging daan ng kamalian. Sapagkat kapag nagdamdam ka, sigurado may maglalaro na sa isip mo. Sigurado may masasaktan ka ng damdamin. At kapag nangibabaw yan, patay na ang pananampalatayang totoo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya papasok na yung, Eka. Talaga namang special si Eka. Para ba yung doktor na specialist? Mga kapatid, nakakatuwa nga ang pangyayari. May nagkwento nga Talagang dyan pinakita ng Ama sa kwento na yun yung kapag hindi takda, may paraang mawala. At kapag naman takda, walang paningit, ay mabibigay sa iyo, matatama at makakamtan mo. At mayroon din kaganapan doon sa parang alon sa dagat na paindayin-dayog na pag sumambulat sa padpad ay nagkakalat. Ibig sabihin, yung pananampalataya hindi tapat, pagbabago-bago ng isip ay di rin nakakamit. Kaya sabi sa kanya, ayan, nakapalaha. Patuturin ng Ama na talagang pag may pag-aalinlangan. Si Pueka ako yung nanunod. Lumabas Pueka yung sasakyan. Nagsabi ng numero. Ayan, numero, yun ang panalo. Tapos Pueka may isa, yun ang panalo. Ayun na yung tatayaan. Bakit Pueka sumingit pa yung isa? Ang nataya Pueka yung isa ang naisama. Yung Pueka. Yung una Ekang sinabi yun ang tumama at yung Ekang sumunod ay hindi. Deti tumama. Yun, nagtalusira. Hindi nakamit ang tagumpay. Buhay ba ang Diyos? 10 yun. Nako, ayoko magsabi ng numero, waiting yan. Isang hiwaga ng Ama na hindi kayang ipaliwanag. Ano po? Ngunit paano ba napapakita ang hiwaga niya? Sa simple lang na yun, mapagninilayan mo. Kung wala bang pinabatid sa iyo, kung wala bang mensahe na natutunan ka, maisip mo ba yon? Wala, no? Kaya alam niyo po, isipin man ng iba, magalit man ng iba na parang ang iniisip ay pag ganon, ay bahala na sila. Basta ako po, nakakasaya sa puso ko ang mensahe, pinakikinggan ko yan. At natututo ako. Ako nga mismo sa sarili ko
Ulit-ulit na lang hindi ko na tinitantanan kasi inuulit-ulit ko, hindi ko po natatapos eh. Nasisimulan ko lang, hindi ko natatapos. Bakit po? Pag nagkwento nga po yung aking mga katabi, sasabihin nga nila Apo, iba-iba ang hilik mo may pa. May pa. Ayun, sana ka ako, nire-record mo at pinipicturan mo pa ako ko para maniwala. Di po ba? Pero alam niyo po, nakakatuwa. Ang saya-saya. Na, bakit nga ba ikaw nasisihan ka na at masaya ka na sa buhay mo, ipilit ka pang ginugulo? Yun po ang tanong ko sa Diyos Totoo po. Kaya nga kanina dumating siya. Kasalukuyan akong dumudulog Kasarap-sarap ng pagdulog ko. Nagkakandaluha ako sa pagtatanong ko sa Ama. Bakit po ba, Panginoon? Mula nung tanggapin ko itong atas mo na ito at mission mo na ito, wala na po akong ginusto kundi makatalim at makasunod. Ang saya-saya na po ng puso ko, ng isip ko, bakit maraming panggulo? Anak, sino ba ang nag-atas sa'yo? Kayo po. Sa taglay mong pangalan na Jesucristo po. Ganon pala anak Hindi ba si Jesus ay ginulo rin ng tao? Kaya nga nagalit ako anak ngayon gusto mo ba isa ka sa mapapagalitan ko? Tanong ka ng tanong? Sabi ko patawad po. Puro na lang patawad tayo. Hingi ng patawad sa Diyos. Pero kapag nasa pagkatao tayo, isasama ko po sarili ko. Kapag nasa pagkatao tayo, talagang natatanong natin sa Diyos, ba't ganon? Ano pa ba kulang? Pinagsusumikapan ko namang maging totoo at maging tapat. Kung para sa iyo po, kulang pa, ano po? Sabihin mo para mapunuan at ikaw nang magpuno at ikaw magturo ng kapunuan. Paniniwalaan ba naman ng taong sa'yo anak wala, pero sa kapwa mo meron. Kaya nahihirapan ka para sa kanila. Totoo po yan. Ako sa sarili ko, hindi na ako nahihirapan Aminin ko po sa inyo, sapagkat masaya po akong tumatalima. Masaya na po akong naglilingkod Masaya na po akong tumutupad. Pero bakit ang daming panggulo? Kung pwede lang ang hawiin at mag-isa ka na lang sa mundo na magpakabait ka Kaya lang po tinatanong po kayo lagi. Kayo po, naglilingkod kayo sa Diyos? Sabi niyo, naglilingkod kayo? Masaya ba kayong naglilingkod kapag merong amuyong? Po? Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo kapag yung ginagawa niyo, tuwang-tuwa kayo pagkatapos yung kapwa niyo, ani na lang kayo idikdikin? Po? Di ba sayang maglingkod? Ang tanong po, kayo po nasisihan, yung mga nasisihan Pag nagiginhawan kayo, di lalo na po kaming ginagamit. Sabi ko nga, pag may gumaling, masaya siya, di lalo na po ako. Totoo po yan. Alam niyo po, kung ano nagpapatatag sa akin. Kaya sabi ko rin po sa mga kapatid kong nagpapakatotoo, kung gusto ninyong magpakatotoo, totoong-totoo kayo, suriin nyo na lang kung anong binago ng Diyos sa inyo. Suriin nyo na lang kung anong nagawa ng Diyos sa inyo. Ako po anong nagawa sa akin ng Diyos. Hindi ko po ipangangalandakan ng kayabangan. Marami po siyang binago sa akin Kung hindi pa yun nakikita ng kapwa ko, wala na po akong pakialam. O may magagalit na naman. Sasabihin, ba't teka sinasabi yung wala siyang pakialam? Ba't ko po pakikialaman yung ayaw ko naman pakialaman ko? Di po ba? Wala po ba akong karapatang sabihin kung wala akong pakialam? Ang ibig ko po sabihin na wala akong pakialam doon sa mga naninirang gayon. Ang pinakikialaman ko po yung mabuti kong, Diyos ko, paano ba ako magsasalita ng taasan? Ang hirap Alam niyo po, kundi lang sa Panginoon, ayoko na. Ayoko na. Kapag nagsalita ka, may nakikinig palang hindi totoo sa'yo. Huy, ba't ka sinasabing, may bayad ba kayo? May bayad ba kayo? May bayad ba kayo? Ba't pati yun? Binibigyang masama. Kaya ko lamang po naman sinasabi yun. Taasan ko pong sinasabi na kaya kami naglingkod, nasasaya ng puso namin, nagagalak kaming kamahal-mahalang amay na kamtan. Dahil hindi doon lamang sa pakinabang. Pero hindi ko po itatatwa.
Hindi rin naman po ako makapaglilingkod kung gutom ako eh. At lalong sinabi niya, hindi na kailangan ng susuotin mo, na alalahanin mo, ang panyapak mo, ang kakainin mo. Eh kapag inalala ko pa po yan, ano na lang? Ano na lang? Ganansya kung natanggap sa Diyos. Sinisiraan ka na ng kapwa mo, hinahabak ka pa, kinukutsa ka, pinagtatawanan ka. Eh pagkatapos gutom pa ako, aba, hindi na ako maglilingkod. Buhay ba ang Diyos? Ano na lang po ang matatanggap ko? Sige, magtatanong po ako sa inyo. Ano na lang po matatanggap po kung lahat ng tao'y masasama ang pag-iisip at damdamin? Kung lahat ng tao'y maiinggit sa akin at sasabihin, buti pa eka siya, maganda damit, buti pa eka siya, saan ba eka galing yun? Kanino ba eka? Kung di pa naman eka nagbigay. Mga kapatid, mga minamahal, nakatala pong maliwanag sa banal na aklat, ang totoong lingkod at nagpapakatapat ay di gugutumin. Kasalanan ko po ba kung ako'y di ginugutom ng Diyos? At kasalanan ko po ba kung ako'y pinananamitan niya ng maganda? Isa man sa sutana ko, wala akong binili. Wala po akong binili. At wala rin akong sinabihan na bili mo ako, ha? Wala po akong sinabihan, uy, sa'yo ang isa, ha? Pagawa mo ako. Ni isa. Wala po akong sinabihan na ipagawa mo ko. O pangilak mo nga ako at nang may sutana ako. Pinatotohanan lang po ng Diyos na ng suit ko ito, eh siyang mananabit sa akin. Uy, kasalanan ko ba yun? Po? Deserving ka ba sa Diyos? May di-deserve din siya sa'yo. May naka-reserve din siya sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag kang magmasid sa kapwa mo kung anong meron ng kapwa mo. Ang tingnan mo kung ano pang mabuting magagawa mo para malugod ang Diyos sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh ano nga ba? Eh kung minsan sa totoo lang, kung magbibilang tao po ako, maglalagay ako sa Facebook ng pangtaong damdamin Kaya lang ayoko. Eh sige po. Dito sa mensahe, kabuuan, sinasabi, ang inggit ay nakalalaso ng isip. Ang inggit ay nakasisira ng pag-iisip at damdamin ng kapwa. Ngunit huwag kang magpatama na, ang inggit eka ewan ko ba eka, inggit na inggit sa akin. Aba, patama na po yun pag hindi, yun ang sinasabing patama. Ewan ko ba eka, may mga taong namamatay sa inggit. Ay, hindi natatama yan, hindi natotoo yan, hindi yan totoong kalooban ng Diyos. Iyan. Tandaan po ninyo, yung mga salitang ganun ay salitang tao. Sapagkat hindi yan salita sa banal na aklat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat maliwanag na palalayain ka. Ano po ang mensahe? Dito sa dakong ito, pag nagtungo kayo, huwag kayo nainggit sa kapwa nyo rin. Pag magseselos, lagi na kayong nilapitan. Ba't kaya ako kay hindi man lang ako binasbasan. Mapalad ka kung di ka nabasbasan. Subalit kung tumanggap ka naman sa Diyos, di natuwa ang Diyos sa'yo. Di ba? Mapalad kang hindi ka napapansin sapagkat alam ng Diyos sa Kanya ka na. Kapag pansin ng pansin sa'yo, sigurado may mali ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon naman, kaya ka lang tinatama dahil mahal na mahal ka pa rin niya. Hindi ibig sabihin, kaya ka pinapagalitan o sinasabihan, masama ka, wala kang kwenta, ayaw ka, hindi ka gusto. Hindi. Dahil mahal na mahal ka niya. Dapat yun ang maging mentalidad ng tao. Dapat yun ang maging sentido komon. Yung mapalad kang sa tuwinay, nakikita ng Ama, napapansin, natutuwid, tinatama, at pinangangaralan. Ibig sabihin, mahalaga ka, mahal ka niya. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang po, may mga taong ayaw nasasabihan. Ayaw masabihan. Huwag. Kung kayo'y may pagnanasang magsigaling, tanggapin nyo ang aral ng Ama.
sa puso nyo. Sa papanong paraan nyo tatanggapin? Tanggapin nyo sa puso nyo na siya'y mabuti, na siya'y mabait, nang makalaya kayo sa pagkakalipin ng masamang pag-iisip. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, halimbawa, may anak ka, selosa, mainggitin. Problema mo yan. Di ba? Bakit? Problema mo yan. Magiging problema mo yan. Kung mabuti kang ina, hindi mo paglalaban-labanin ang mga anak mo. Eh, kaya lang mayroon ding ina na kampi-kampi. Pumapanig sa mali. Paborito kasi. Dapat walang paborito. Kundi dapat ay pare-parehas. Ano? Mga minamahal, sapagkat ang paborito ay nakasasakit ng loob yan at nakasasama ng pagsasama at samahan. May paborito eka yung paborito. Kahit mali eka'y kinakampihan, mali, kailangan pantay-pantay. At yan ay alipin din yan. Nasa pagkakaalipin din ng masamang espiritu yan. Sapagkat kung nasa tama at tumpak ang gawa mo, aba, aalamin mo, anak, huwag kang nainggit sa kapatid mo, huwag kang nagseselo sa kapatid mo. Mapalad ka. Mapalad ka. Halimbawa, meron ng kapatid mo. Eka. Bateka, meron siya. Aba, mapalad ka, anak. Kung mabait ka, bibigyan ka ng kapatid mo. Bateka, ako'y wala. Abay, magsikap ka, anak. Yan ang dapat sasabihin, di ba? Ganon din sa espiritu ng katotohanan. Huwag mong pagmasdan ang kapwa mo. Bakit siya ginugusto? Bakit siya natutuwa sila? Bakit ako hindi napapansin? Alamin mo ang katotohanan. Alamin mo, bakit hindi ka napapansin ng kapwa mo tao? Ba't di ka gusto ng kapwa mo tao? Suriin mo, baka mayroon silang ayaw sa'yo. Suriin mo, baka mayroong hindi ka gusto. Kaya anak ng anasan ng anasan, bulungan ng bulungan, ayaw nila sa iyo. Bakit? Anong dahilan? Dapat susuriing lahat yan. At kapag naman nasita ka, huwag mo namang ipahamak ang iba. Ang sarili mo ang pilitin mong magbago. Huwag ang kung sinong sinasabi mo. Dahil linalabas mo sarili mo. Masamang espiritu rin yan. Pagkaalipin din ng masamang espiritu yan. Sapagkat kapag tinanggap mo pagkakamali mo, nalugod sa iyo ang Ama. Ngunit kapag hinanapan mo ng kasalanan at di mo kayang aminin para lamang hindi ka mapahiya, iibahin mo istorya. Ipapahamak mo naman ang iba, masamang espiritu yan. Pag-aalipin pa rin ang masamang espiritu yan. Hindi totoong espiritu yan. Sapagkat oras na nilisya mo ang sarili mo, may pinahamak ka namang iba, sigurado masamang espiritu yan. Mga mahal, madaling makita ang totoong espiritu. Madaling maisabuhay ang totoong espiritu. At panindigan nyo naman, manindigan kayo na kapag sinabi nyo, sinabi nyo. Kapag sinabi nyo, sabihin nyo talaga. Sa harapan, sa talikuran, kaya nyong sabihin yan. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, sino yung mga taong hindi makapagsabi at makaamin ng di nakikita ng kapwa, nang nakikita ng kapwa? Yung mga naglilihim, yung mga nagsisinungaling, yung mga ginagawang hindi nararapat. Ngunit kapag ang ginagawa mo ay wala kang dapat ilihim. Kahit kanino, masasabi mo yan. Kahit sino, masisita mo kung di mo totoong ginawa. Ngunit, kung nasa espiritu ka naman, di ka na maninita. Bakit? Sapagkat ang paninita ay pang tao pa rin yan. Yan ay ugaling, tao pa rin. Kaya anong gagawin mo? Kung nasa espiritu ka, mananahimik ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, alam mo na may Diyos ka ng katotohanan, na katunghay, nagmamasid, alam niya ang lahat, kaya di ka man magsalita, nakita niya kung sino ang tama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano ba? Makalaya nawa. Makalaya nawa kayo, tulad ng isang inalipin, na isang salita lamang ay nakalaya, umalis na sa katawan. Nawa, sa oras na ito, mawala na rin ang alipin ng pagkatakot sa inyong karamdaman, pagkatakot, pagkabahala sa inyong pamumuhay,
at pagkatakot na kayo ay maubusan. Pagkatakot na kayo ay mamatay, sapagkat ang lahat ng takot ay sa isip lamang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, nakakawala ng gana ang pagkain kapag nasinok ka. Ganyan din ang pag-uugali ng tao. Kapag nakakasinok na, nakakasawa na. Mahirap sa lahat ang kasawaan ka ng kapwa mo. Lalo't higit ang Diyos kung siyang magsasawa sa iyo. Tama po ba? Kaya napakasarap. Yaong di bali nang layuan ka ng kapwa mo, iwanan ka ng kapwa mo, talikdan ka ng kapwa mo, nabatid mong wala kang ninasang hindi tama at hindi mabuti para sa lahat. Ang Ama naman, nalulugod sa iyo, nandyan sa iyo, kapiling ka, nararamdaman mo siya, kinikilala mo, nakikilala ka, masaya ka, di ba? At siya nawa ang maging damdamin ng bawat isa nang hindi nasasakitan, nang hindi nasasaktan, at di magdaramdam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, wag po kayong magagalit, ano? Ay, sasabihin ako, no? Kwento sa buhay ko yun, dahil binabalik sa akin, Palibasa nga po, gusto kong gumaling noon, ano? Marami akong may sinusundo pa silang manggagamot, may pinupuntahan akong manggagamot. May isang nagsabi sa akin na, ako'y magsuot ng ganyan po. Nasarena na. Hindi ko po sinabing tularan niyo ako. Ang sabi po, kahit saan daw ako magpunta na magsimba, suot ko yon. Hindi naman po bukal sa kalooban ko Kasi ayoko nakabestida Mahilig po talaga ako sa pantalon. Pangit ang legs ko Nung panahon na yon, kinahiya ko yun. Ngayon po hindi. Kaya lang, di na rin ako pwedeng magbestida. Bakit? Kasi nagaganito ako, tapos magbibestida ako. Ano po, kaya pantalon na rin. Talagang, pero kahit pangit ako, kahit pangit pang lahat sa akin, basta mahalaga hindi na ako nahiya ngayon kahit pangit ako. Hindi po ako nahiya ngayon. Hindi na. Kaya lang, kung kailan naman, hindi ko na hinahihiya ang legs ko, hindi naman ako pwedeng mag-short ngayon. Hindi na ako pwedeng magpuruntong. Ano? Kwento po ito Ano po ibig sabihin? Noon, minimithi mo, galit ka. Dahil hindi mo magawa, naiya ka. Ba't bae ka? Aminin ko po. Inamin ko po lahat yan sa Diyos. Pinagsisihan ko lahat yan. Sabi ko po sa inda ko, ba't naman pinabayaan mo legs ko? Sabi ko. Ba't yung mga kapatid ko makikinis ang balat? Bakit yata? Diyos ko, ka anak. Munti ka na nga mamatay. Hindi ko na alam, kung anong gagawin ko sa'yo. Bakit muntik ako mamatay? Hindi ko nga alam, malinis naman ako, bakit nagkaganon ka? Sabi, puro sugat ang ulo mo. Lahat Pati mata mo may kulaba na. Ano, kulaba? Nabasa ko sa Biblia. Kulaba si Tobit. Sabi ko, ay Diyos ko. Ibig ko sabihin, nagkakulaba ako? Sabi ko po sa kanya. Ba't hindi ako nabulag? Yan po, totoo pala, na kapag di ka gusto mabulag ng Diyos, di ka mabubulag. Dahil may gampanin ka. Ano po? Ngayon, sabi ko, anak, sabi, pag may tiningnan naman ako, mas mapeklat pala sa akin yun. Sabi ko, mas marami palang peklat. Itingnan ko. Mas mapeklat pa rin pala ako sa ganyan ang ugali natin. Di po ba? Kailangan na umamin tayo sa harapan ng Diyos. Huwag tayong magmaang-maangan, magkunwaring mabuti. Totoo po yan. Lahat ng mali. Pinlasbak sa akin ng Diyos ang mga mali kong pag-uugali.
Kaya ako mismo, ang ibibigay kong halimbawa, pwede po pala tayong magbago kapag ginusto natin. At huwag tayong magmaang-maangan, nagbago tayo, hindi naman totoo. Nakakahiya sa Diyos. Dinadaya natin ang sarili natin. Kailangan pag sinabi natin nagbago tayo, totoo tayo nagbago. Tama po ba? Oh, titingnan mo. Naku, Eka. Di bali naman ka akong maganda naman ka ako sa kanya. Ganyan po tayo Sinusuri natin ang tao, ang kapwa natin. Bakit ba? Ba't mo sinusuri kapwa mo? Mali pala. Ang suriin mo kung anong kabutihan ng Diyos na ginagawa sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? At hindi mo yan makikita lahat habang ikaw ay nasa pagkatao. At masusuri mo lang ito kapag ikay nasa espiritu. Banal na espiritu ang sungusuri at nakapagsusuri. Buhay ba ang Diyos? Kaya hindi mare, ituloy natin. Napatitig ako dyan, binalik. Ngayon po, sabi ko, lumos ako ng Maynila, napadaan ako ng Quiapo, hindi naman ako nakasuot. Takot tuloy akong pumasok sa loob ng simbahan. Sabi ko, ay, Panginoon, kasalanan ko po ba kung di ko isuot yung damit na yun? Tao lang naman ang nagsabi Sabi ko, kung kasalanan ko po ay ipabatid niyo po sa akin. Maramdaman ko pong kasalanan ko. Itatago ko na po ito. Sabi ko, tinago ko po. Alam niyo po, napatotohanan ko lahat ito nung magkaganito na ako. Hindi po pala kasalanan ng mga damit-damit na ganyan, na hindi mo maisuot. Kasi lalong kasalanan kapag sinusuot mo, hindi mo kayang tuparin. Opo. Si Nazareno, ano ba pinasan niya? Ba't nagkaroon ng suot na pulpura? Dahil sa kanyang pagtubos ng kasalanan. Panginoon, salamat po. Sabi ko, salamat. Salamat po at hindi ko na ipagpatuloy. Dahil hindi ko pala kaya yun. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya. Hindi ko kayang magsuot ng Nazareno kasi isa lang si Kristo Hindi ko kayang sundin yun. Yung magpakasakit dahil sa Kanya, magpasan ako ng krus. Pero, yung kaya niyang ibigay sa akin at kaya ko naman sundin at kaya niyang ipagawa sa akin at kaya ko, yun naman ang binigay niya. Kaya salamat sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Kaya may tali din akong ganyan. Tinabi ko. Yung damit ko. Gusto mo ba ka ako? Sabi ko dun sa, may nanghingi. Di binigay ko. Pero alam niyo po, ito naman ngayon, hindi ko kayang ipamigay. Subalit may binibigyan din ako na yung ginagamit nila at pinapahalagahan. Tulad ng malalayo na may sakit. At napatutuo naman siya, ang Diyos, hindi ko na ikukwento. Bayan na lang po nating magkwento yung mga nabahaginan. Yung luma, hindi naman na luma dahil hindi naman nagapok. Sapagkat minamahal, pinapahalagahan, at ginagalang ang kasuotan na yan. Bakit? Dapat igalang yan Pinasuot yan sa'yo, hindi para ipagwagay-wayan mo nakasuot ka ng ganito, puting-puti. Ang budhi mo naman may itim. Nakakahiya. Kaya alam niyo po, kapag pala tumanggap ka ng isang obligasyon, isang misyon, susuriin mo munang mabuti. Kaya po hindi agad ako nagsuot ng ganito dahil hindi ko pa kaya noon. Kaya maraming chismis sa akin noon. Eka, yan ba yung apo-apo ninyo, yung apo-kunching ninyo, nakapantalon? Sabi ko sa Panginoon, bakit po gano'n? Nung sinabi mo sa akin, kahit ako'y nakaganito, ano po ba babaguhin ko? Hindi mo kailangan magpahaba ng buhok upang masabing ika'y mabuti at malinis ang diwa mo. Pagkahaba-haba man ang buhok mo, anak, kung marumi naman ang laman ng isipan mo, ito'y baliwala lamang. Magsusot po ba ako ng anong suot? Ay, ayoko pong nakabistida, Panginoon. Sabi ko, ano po ba susot ko? Yung mga bisti-bistida? Kasi po, masarap kasi yung lumalakad na wala kang iniisip kung nakasalampak ka, kung nakaano. At yan po ang dahilan kung bakit ang mga lagad ay nakapantalon.
sapagkat nung panahong sila ay naghahaplos, kung minsan ay nakaupo, sabi mo ba, upo ka, nakaganyang bestida ka, tapos haplos manene. Kung nakapantalon po, kahit sila'y nakaganito, walang makikita sa kanila. Ano? Tama po ba? Bakit? Minsan, ang suot na lang ng tao pinapakialam pa ng kapwa-tao. Yan, kasalanan din yan. Pagkaalipin din yan ng masamang espiritu, nainggit lang pala, kaya nasusuri. Wag po, wag maging dahilan at katwiran pa ang maraming nakikita para magdahilan ka sa Diyos. Wag po, sapagkat ang Diyos ay hindi marunong magsalita ng di tama at hindi naghahanap sa hindi dapat niyang makita. Ano lang ang hinahanap niya? Ang sumunod ka sa Kanya ng buong kababaan, sa puso ay nadarama mo siya, sa isip ay naroon siya, at tumatalima ka ng bukal sa puso mo, hindi napipilitan at hindi dahil sa kapwa mo lamang, kundi dahil sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kala nyo tapos na. Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, hiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. O sige nga, sino nga ba? Taas nga po ng mga ina ang naging ina na at nagkaanak na. Ang mga nanganak ng normal, alam nyo ba kung anong oras kayo hihilabantiyan? Alam nyo ba kung anong oras kayo manganganak? Anong oras ba kayong araw na nanganak? Alam nyo ba? Ganun din po ang pagdating ng Diyos sa paghahari niya sa buhay nyo. Ngunit kapag dumating na siya sa inyo, itanggapin nyo siyang lubos. At huwag nyo na siyang gagawing biruan at nakikipagbiro pa. At huwag na ninyong binibiru-biru pa ang pagtanggap sa Kanya sapagkat ang kamatayan ninyo hindi nyo rin alam kung kailan. Kaya kapag tinanggap nyo siya, makipagtotoo na kayo. At kapag nakikipagtotoo ka, magiging maligaya at masaya ka. At kapag maligaya at masaya ka, wala ka ng pakialam kahit ano pa. Sapagkat ang pinakikialaman mo na lamang kung paano makagawa ka ng mabuti bawat araw at ng malugod ang Diyos sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, ang pinagmamasdan mo na lamang kung paano ka pabubuti at makakapagbigay kabutihan sa kapwa mo. Subalit hindi mo na pinagmamasdan si Juan, si Pedro, ba't ganyan siya, ba't ganun siya? At pagkatapos ay gadamay mo pa yung iba. Ang mapakagandang pag-ugali ng taong dapat makita ng Ama ay yaong may pagkakaisa sila. Kaya naman kapag dumating ng paghahari ng Ama sa buhay mo, huwag mo nang sasayangin. Sapagkat ang wika nga niya, minsan lamang ako daraan sa buhay ng nilalang. Kaya't huwag sayangin ang bawat araw, maging gabi mang inyong taglan. Sa isip nyo at kalooban, manahan ay yaong Amang mahal. Huwag linlangin, ni huwag niyong dayain, pagkat siya'y hindi malilinlang ni numan. Alam at batid niya ang katotohanan,
kilala at nakikilala niya ang sinuman. Kaya't marapat na ang gawin na lamang, sa isip at damdamin ay siya'y manahan. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Mapalad kayong sa kapwa nyo'y umaaliw at di nagdudulot ng bigati at lumbay. Nang sa gayo'y huwag nyo ring danasin. Ang ayaw nyo ay huwag nyo ring gawin. At patuloy na Ama ang pakinggan, at sa buhay nyo'y manahan siyang tuwiran. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Pagmamahalan ay kamtin nyo, mangibabawang ganap sa buhay nyo. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Yamang ang Ama ang siyang bumuhay, magnilay, magbulay kayo ng tuwiran. Ang lahat sa inyo'y walang malilihi. Ang lahat sa inyo'y kanyang nasisilayan. Kaya't tuwirang lahat ng inyong kailangan, siya rin naman ang sa inyo ay magbibigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung gusto ng kapwa mong masaya, ikaw rin gusto mo rin, di baga? Subalit, kung ayaw mong malungkot, ayaw rin ang kapwa mong nalulungkot. Kaya't ang bawat nagmimithi ng saya at ligaya, magpasaya at magpaligaya kahit kanino pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya nga, ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung gabi, nakaraniwang natutulog ang tao, at kung gabi, ring karaniwang naglalasing, hindi tayo dapat maglasing. Yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ang pag-asa sa narinig ninyo? Gawin ninyong helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung magkagayon, gawin ang karapat-dapat at nararapat, sapagkat hindi ka binuhay ng Ama para parusahan, kundi para iligtas. Kaya gawin mo ang kaligtas-ligtas. Sa pagliligtas sa iyo'y ikaw ang magagalak at kakamtin mo ang kalwalhatian. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga i-helmet nyo, wika niyang maliwanag, i-helmet nyo ang alin? Ang pag-asa at ang pananampalataya ay gawin nyo baluti, sapagkat mababalot kayo ng kaliwanagan ng Ama kapag ang Diyos na totoong tinatawagan nyo siya ang nasa puso, nasa isip ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
bilang tao, sa larangan ng kayamanan na sinasambit ng Espiritu sa bibig na ito, manalig kayo, masa kayo na di kayo pababayaan at uunlad din balang araw ang inyong buhay. Hindi ko pa ito tinatamasa sa ngayon. Na bagamat hindi ako yumaman at hindi ako umunlad nung panahon na yon, kahit karampot na kabuhayan ay nakalasap naman akong kumain ng masarap, subalit ngayon ay hindi pa, kaya hindi ko mapapatotohanan ito. Ngunit patuloy akong nagtitiwala at nananalig dahil sa unang buhay ko, gayon man ako, hindi naman ako maligaya at masayang tulad ngayon dahil hindi ko nadarama ang Diyos na ganito tulad noon. Buhay ba nga, Ma? Kaya kung ang pananalita na yun nabigkas niya, hamakin man ako, hindi ko pa masasabing, di hamakin mo ang Diyos. Dahil hindi ko naman sadyang pinilit o pinilipit ang dila ko para sabihin ko ito o pinag-aralan ito. Sapagkat ako'y sumunod lamang at tumalima, ngunit kung totoo kayong mananampalataya, mabubuksan niyo sa banal na aklat ang mga pinapahayag ng Espiritu na binibigyan niya lamang na malawak na pag-uulat upang maging mababaw niyong makilala at matanggap ang Diyos ng liwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba nga, Ma? Ayaw ko rin maging isang huwad na anak sapagkat ang tanong niya, sa kasaganaan mo lang baga ako anak paglilingkuran? Sa kalusugan mo lang ba ako paglilingkuran? Sa kalakasan mo lang ba ako paglilingkuran? Sa kagalakan mo lang ba ako paglilingkuran? Kaya naman, dinanas na lahat yan. Kaya hindi ko na ipagtatanong kung saan ka mahina at palagay mo'y wala kang lakas, ang Diyos ang lakas mo. Kung saan ka mayroong walang kakayahan, palagay mo'y di mo kaya, siya pa rin ang kakayahan mo. Dumanas na rin ang lumbay, subalit siya ang kagalakan. Dumanas na rin ng iba't iba na pagsubok, subalit siya pa rin ang nagulagpos at patuloy na nagulagpos at nagtitiwala, naniniwala na Diyos na pinaglilingkuran ay totoo at tapat. Kaya mga mahal, sa inyo ba'y wala pang nagawa ang Diyos? Kung sa inyo'y marami, ako'y marami ng patotoo na nakita ko ng Diyos ay buhay, kaya ako naglingkod. At sa akin din buhay, ay marami na siyang nagawa. Kaya kung kayo'y tatanggap din at maniniwala sa Kanya, maaari ding ang tinanggap ko ay matanggap nyo. Ang naranasan ko ay maranasan ninyo. Hindi ko nahiniling na maranasan nyo yung aking pinagdaanan, kundi yung galak na lamang. Ang aking hinihiling sa Ama ay maranasan ninyo ang galak na natamasa ko, huwag yung mga pinagdaanan ko. Baka hindi nyo makaya. Magandang umaga. Hindi ko kayo minamaliit o hinahamak. Mga minamahal ko. Subalit, kung nasa pagkatao ko nung panahon na ako'y may mga pinagdaraanan, hindi ko rin kaya. Kaya yaon ang sabi ko ng mga pinagdaanan ko, huwag kayong magmagaling na magaling na kayo. At huwag kayong magmagaling na nagagawa nyo ng lahat. Sapagkat sa 14 na taong paglilingkod, na marami kong pinagdaan ng pagsubok, wala akong pinanghawakan, kundi ang salita ng Diyos. Wala akong tinanggap, kundi ang sumunod. At wala akong dinama, kundi ang pagmamahal niya. Kaya sa marami kong pinagdaanan, siya pa rin ang aking naging kaakibat. Nawa nga, upang malagalak kayong tuwiran, ay huwag niyong danasin ang dinanas ko. Ngayon naman, kung hinahamon nyo, na baka kaya nyo nga, nawa nga ipahiram sa inyo ng Diyos, maranasan nyo. Para malaman ninyo kung papaano nga. Kasi baka malakas nga kayo at totoo nga kayo eh. Sana'y maranasan nyo rin kung papaano yung wala. Na nagsusumakit at nagsusumikap na makasunod, makatalima sa kabila man ng pagsuko mo, mayroon pa ring perhisyo. Mayroon pa ring
gumagawad ng di tama sa'yo. Nawa nga, para masubukan yung totoong Diyos, maranasan ninyo. Pero ayoko pong humiling sa Diyos dahil hindi tama yun. Para mo sinasabing kapahamakan ng kapwa mo, gusto mo. Sinasabi ko po yun sa mga matatarik magsalita, mayayabang magsalita na kaya nila. Baka po kaya nga nila eh. Yung kung wala ka, pagkatapos ay magsusumakit kang maglingkod. Dinanas ko po lahat yan. Kaya sabi ko, nung panahon na yon, kung pagkatawa ko hindi ko kaya. Dahil pinangarap ko'y maganda eh. At nanguna ako maglingkod, di naman ako namumulot ng basura. Kaya nawa po, kung totoong tapat at totoong mga nagsasalitang maka-Diyos, ano nga kaya? At isang araw danasin mong wala lahat ang kabuhayan mo. Pati sasakyan mo. Magagawa mo pa kayang maglingkod? Yun po ay sinasabi ng mga mayayabang na tao. Pero gaano naman kahirap sa mga wala? Sa sunod lamang at gustong sumunod na hindi kaya. Katulad ng mga nagpapakasakit na sumunod. Kahit walang kakayahan, natatakot sila sa Diyos na ayaw nilang hindi makapaglingkod. Kaya nagagawa nilang maglingkod sa kabila naman ng mahirap. Kaya po ako isa man sa mga alagad, hindi ko masabihan na pumasok kayo dahil wala akong binibigay na pamasahe. Maglingkod kayo sapagkat wala akong ibibigay na panggastos. Kaya kung sino lang ang naririto, may galak na ang puso ko. Kaya hindi ako nagsasalita sa kanilang, pambihira ka naman, di ka pumapasok dahil wala akong ibibigay. Kaya nga po, sana naman maging makatwiran nga ang lahat, ang Ama. Sana nga po yung mga nagsasabi ng kapalalo at kayabangan mangyari sa kanila. Tingnan ko po kung maglilingkod pa rin sila. Hindi po ako naghahamon. Kaya lang po sobra na yung tao, no? Sana maranasan nga nila para tingnan natin kung totoo nga maglilingkod. Tingnan nga natin kung makapaglilingkod pa. Kaya ka lang makapaglilingkod dahil meron ka, di ba? Yung iba po magaling magsalita, palalong magsalita. Paano naman kaming mga wala? Na nagsusumakit at nagsusumikap, pinahamak pa rin. Pinagtatawanan, kinukutya. O, sige nga po. Pero alam niyo po, mabuti ang Diyos. Kaya ako naglingkod mabuti siya Totoo siyang mabuti. Ang kapahamakan ng kapwa mo, huwag mong ikatuwa. Ang kawalan ng kapwa mo, huwag kang masaya. Sapagkat kung kilala mo ang Diyos, nararamdaman mo yung kapwa mo nagpapakatapat at nagpapakatotoo. Kaya mamahalin mo sila. Dahil parehas mo silang nakikipagtotoo, di ba? Parehas mo silang nakikipagtapatan sa Diyos. Bakit ganon? Sasabihin ng iba, totoo sila sa Diyos. Ba't di nila madama yung kapwa nila na nagpapakatotoo? Ba't di nila madama yung nagpapakatapat? Yan ang tanong ko sa Diyos Yan po ang tanong ko sa Kanya. Ba't po marami nagsasabi, totoo sila? Ba't di po nila madama? Kami po ba hindi totoo? Kung di kami totoo, uwi na tayo. Uwi na ako. Bakit po? Kayo, ilang beses na kayong pumarito. Kung di ka ba totoo at magpapakatotoo, magpapakahirap ka. Pagkatapos sinisitap at sinusuri ng tao, paano sila kumakain? Saan sila kumukuha ng pangkuryente? Wala namang binibigay. Kung natatakot ka sa Diyos, di magbigay ka. Kung nanghahama ka ng kapwa mo, baka ikaw dumating din sa buhay mo yan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pag-aralan po ninyo, wala nang maglilingkod ng totoo at tapat. Kapag sinuri ang sarili, sa totoo lang po kung babalik ko yung nakaraan ko talagang dayo ko na Ayoko nang maglingkod. Ayoko na. Kasi hindi ko naman dinanas ito doon hindi ako naglilingkod Pero, takot po ako sa Diyos Takot tumalikod Kaya wag naman akong tuksuhin para magsabi akong
Sinusumpa ako. Sana maging ganyan ka rin. Ayoko po noon eh. Ayoko po magsalita na masakit sa kapwa ako. Ayoko hilingin sa Diyos na paghirapin mo nga sila para maranasan nila. Ayoko po eh. Ayoko. Ayoko. Ang hinihiling ko sa Diyos lahat ay makapanahan sa totoo, makapaglingkod ng tapat ang bawat isa, at mahulagpusan ng lahat. Maging mabuti ang lahat. Ni minsan po, hindi ko pa iniisip na, bakit siya mayaman, bakit ako hindi? Hindi ko po pumasok sa isip ko yun. Bakit siya meron noon, bakit ako wala? Hindi po pumasok sa isip ko yun. Naririnig po tayo ng Diyos. Kundi lahat, hinihiling ko, lahat ng nagsusumakit na maglingkod, makapagtibay. Kaya kapag nangangatwiran ng ilang alagad na sasabihin, hindi po ako makakapaglingkod kasi yung apo ko, may apo rin ako. Gusto ko na rin mga twiran. Kasi wala na rin akong oras sa kanila eh. Pag sinabi nilang, kasi po yung asawa ko ayaw, gusto ko na rin sabihin yung asawa ko nga, matagal ko na rin di na paglilingkuran eh. Ano po? Ano po ba sasabihin ng taong wala akong gaganting, ako rin meron na dapat sabihin? Pero ayoko po mangyari yun, na magbilang tao ako mga twiran. Kaya naman, magpakatotoo po tayo. Magpakatotoo po tayo sa Diyos. Wag po tayong mga sinungaling. Mayabang magsalita dahil kaya. Paano po yung mga walang kaya? Paano yung mga walang kakayahan? Nasasabi mo yan dahil kaya mo. Paano yung walang kaya? Paano nilang magawa at magagawa yung hindi nila kaya? Alam niyo po, kaya lang kami naririto para maglingkod ng totoo at tapat. Eh kung minsan ay may magpapadala pa dito, sige Eka, dalhin mo doon, tingnan mo nga Eka kung mapapagaling. Subukan mo Eka kung totoo. Bakit po? Kami po ba'y naglingkod para subukan ng kapwa-tao? Kami hindi nanunubok sa inyo. Ako, lalo't ako, hindi ko sinubukan man ng sino man tao. Pero ako, maraming sumubok sa akin. Patawarin sila ng Ama. Marami pong sumubok sa akin. Alam ko po yan. Kung babaybayin ko, sasabihin ko sa inyo. Kaya lang po, hindi na kailangan manubok pa at sabihin ko pa. Sa oras na ito, marami. Pero ang tanong, ano bang mapapala mo? Kung manubok ka man at subukan ka, Diyos ka ba? Sinusubukan mo kakayahan ng kapwa mo? Huwag. Dahil kapag binalik sa iyo ng Diyos yan, kung ano ginawa mong panukat, di ba gayon din ang gagawin sa iyo sukat? Bakit kung totoong nakakakilala ang tao sa Diyos at kung totoong lingkod, bakit hindi alam ang nasa banal na aklat? Yun po ang sundin natin at hindi nagkakamali po yun. At di magkakamali yun kahit kailan. Sapagkat walang taong magaling at mapakagaling, kundi ang Diyos ang pinakamagaling. Buhay ba ang Diyos? Napakagaling magsalita ng tao kapag kaya niya. May kakayahan. Paano kung wala nga? Kaya po yung mga walang kakayahan ang kakampi Diyos. Ang tanggulan ay Diyos. Yun na lamang po ang aking panlaban. Hindi man ako makalaban, wala man akong panlaban, wala man akong kakayahan, ang Diyos may kakayahan. At nawa po, lahat kayo, lagi niyong tandaan, ang Diyos ang ating kakayahan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya kung walang kakayahan para sa inyo, ang anumang gamot para gumaling kayo, may Diyos na may kakayahang gumaling kayong lahat. Ang ayon sa Kanya at gusto niyang pagalingin ay mapapagaling niya. Tama ba ga? Totoo ba yun? Totoong-totoo, no? Sapagkat wala pang nagpagaling na tao. Kahit napakadalubhasa mo pang doktor, hindi ka pa nakapagpagaling. Ginamit ka lang ng Ama.
Kaya kayo po, kung minsan magtatanong, tutuloy ko pa po ba yung gamot na ire? Aba, wag mo sa akin tanungin. Nasa sayo kung tutuloy mo pagkatapos at hindi na-apekto, hindi naging mabuti, na naidulot yung ininom na gamot dito, pupunta sa doktor. Ano ba? Kasi po ganito, sabi ni Apo Kunching, manira pa. Nanira pa. Bahala kayong mga maninira. Tama po ba? Kung ako ang maninira, karami ko pong sisirain Marami. Sapagkat ako, mula nang naglingkod ako, 14 na sa isang buwan, sa isang buwan pa, Oktubre 27, dami ko na pong natuklas ang sikreto ng buhay ng tao. Ang dami ko nang natuklasan mga kamalian nilang ginagawa. Pero walang nakabatid niyan, kundi ang Diyos. Walang nakabatid. Naririnig po tayo ng Ama. Wala pang nakabatid. Minsan may pasyente rito kaya ganyan tinamaan ang sige bumalik ka ron at pasuri ka muli. May tinamaan sa pero kahit minsan wala pang diniklara dito. Pero ako po sabi po ni Apo Kunching ganun. Pero salamat sa Ama, sa kabila man ng maglalabing-4 na, sabi ni Apo Kunching ganun. Nandiyan pa rin po kayo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Walang pagkabula yung kanyang salita. Kung may aalis, may darating. Kung may aalis, may darating. May kapalit. O di po ba? Sapagkat ang Diyos ay totoo, tapat. Kaya magpakatotoo po tayo. Magpakatapat tayo. Walang perpekto. Maging buhay, ugali, at ginagawa. Subalit, kaya hindi ginawang perpekto ng Diyos upang siyang hanapin natin na magbigay, maging mabuti, na maging maayos ang hindi natin nagagawang mabuti at maayos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Amin na mahal. Maraming tawang kung magsalita sa kapwa parang walang butas ng buto ang pinagsasabihan. Dahil may kakayahan. At ito namang walang kakayahan, amen lang ng amen. Kasi walang kaya Walang kaya Ngunit tandaan po ninyo, yung mga walang kakayahan na totoong mabuti at talagang nagpapakabuti, ang Diyos ang kakampi. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang sabi nga ng banal na Espiritu, anak, kung di ko naman niloob na niloko ka, sinong parurusahan kong manloloko? Sige po, sabihin niyo yung ngayon, kung di totoo ang salita ng Diyos. Sige po, anak, kung wala namang taong manloloko, sino babaguhin ko para hindi manloko? At sino parurusahan ko? Kung walang nanloloko, na naloloko, nang manloloko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sige po. Saan salita ito? Salita ba yung kanto? Salita ba yan ng tao? Salitang totoo yan. Salita ng Diyos yan. Kaya nga anak, mayroon ako nililinisan dahil madumi Anong lilinisan ko kung walang narumihan? Sino babaguhin ko kung walang nagbabago? At sino naman ang magsisisi kung walang nagkasala? Sige, magtanong po kayo ngayon. Saan nagmulang salita yan? Sino magsisisi kung walang nagkasala? At sino patatawarin kung walang magbabalik loob? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang tao nga ay tao, marupok, madaling matukso. Kaya naman, ang kumikilala sa Ama at nakakilala sa Kanya, siyang mga tatanggapin niya at makaparoroon sa karya niya. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Totoo ba o hindi? Kaya nga, kung tunay nang tinanggap ng tao ang Ama, may takot na siya. Ano yung takot niya? Alam mo kasi, bilang kumikilala na, alam mo na, ay Diyos ko, nakapagsalita yata ako ng di maganda, narinig ng Diyos yun. Ay Diyos ko,
May minisip yata akong hindi mabuti. Nabasa ng Diyos yun. Ay, Diyos ko, sumama yata loob ko. Alam ng Diyos, natatarok ito. Dapat ganun. Di po ba? Hindi yung sasabihin, mabait ako. Pero ba, masama ugali mo. Huwag ba ang Diyos? May mga taong gusto sumikat, purihin ng kapwa-tao. At mamagaling, napakagaling magsalita sa harapan ng kapwa. Pag nasa tahanan, minumura pati katulong. Binubulyawan pati driver. Mga tauhan, minumura. Mga tao na walang laban. Di ba ga? Mga mahal, iba't iba ang pag-ugali ng tao. Ngunit magpakatotoo. Ang wika ng Ama, huwag mo akong pangalandakan. Kung di ka tapat, kung di ka totoo. Sapagkat puso mo'y damang-dama ko. Kilala kita. Walang malilim sa akin. O tao, pinangungusap ko lamang ang bibig na ito. Sapagkat kung di ko pangungusapin, patotoong walang mangungusap sa inyo. Ngunit nang dahil sa aking espiritu, binibigkas ang bibig, ang bumubuka. Ngunit kung magsusuri kayo, matatanto ninyo. Ngunit dahil nakikinabang kayo, at pinakikinabangan nyo kapwa nyo tao, mali na, ipagtatanggol nyo pa. Yan ang tao. At sa walang mapakinabangan, kahit totoo, hindi pinapakilaman. Walang pakialam, kahit masaktan. Yan ang mundo. Yan ang tao. Kapag kinikilingan at kinahihiyaan, pinakikinabangan, amen lang ng amen. Subalit kapag walang pakinabang, kahit na nakikita na at naririnig, na di dapat ang mga sinasabi, walang pagtatanggol. Sinong kinatatakutan? Di ba tao? Paano naman ang Ama na saksi sa lahat? Sama kayo magkaroon ng kapaboran at ang pabor nyo'y ibibigay din niya. Tandaan ninyo mga mahal, mabuti sa lahat ang Ama. Totoo tapat siya. Ang nais niya'y ganap nang makilala nyo ay siya. Kaya hindi magkaisang mundong ito at espiritu ng Ama, sapagkat ang langit at lupa ay tinutunghayan, ngunit di makita ang katotohanan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, malubos ang kagalakan, kasiyahay kamtan, kayo ay magnilay at magbulay-bulay nang mapagtanto nyo yung saki dinatal. Hindi taong inyong minamasdan at dapat pagmasdan, kundi ang masdan nyo ang mabuting kaparaanan nitong Amang sa inyo'y marapat kilalanin sa buo niyong buhay. Net karamenayahana, hindi ako nagagalit sa aking pagbibigkas at pananambit, ngunit matibay kong tinutuklas at pinahahayag sa inyong lahat ang nagaganap at nasisilayan sa daigdigan ng mga anak ng Ama upang may turan at may luwal ang marapat baguhin at pagbaguhin ng nilalang. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, hambing sa sisid lang ito. Laging may dala-dala ang Ama sa ibabaw ng mundo para ihasik at ipamahagi sa mga anak niya. Ngunit ilan kaya ang makakakuha? Tulad ng pagsasabog na ito, ilan kaya ang inabutan? At sa muling pagsasabog, ilan kaya ang nakakuha? Tao, mayroong nakukuhang doble-doble at mayroong wala pang ni isa man. Yan ang katotohanan. Ganyan. Kung sino ang mayroon, sisidlan pa. At kung sinong wala, ay bibigyan. At kung sinong mayroon at di makatotohanan, babawian. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo.
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, malilinis na isipan, natutunghayan niya, mabubuting kalooban, tarok da tarok niya, mga layuning iisa lamang, ay pinagtitiyap-tiyap niya, upang mailunsad niyang kabutihat kabanalan sa mga anak niyang nagpapakatotoo sa sanlibutan. Kaya nga't daratalang takda, hahawiin niyang lubusan ang makatotohanan, kanyang tatatakan. Doon sa kanyang kaharian, sila'y makasisilay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya nga, maraming tao ang mga nagsasabing, Diyos ko at Diyos ko, puro Diyos ko, demonyo pala nasa puso nila. Mga minamahal, magpakatotoo po tayo. Kung ano yung ating sinasabi, dapat nagagawa natin. Kapag sinabi nating nagpatawad na tayo, totoo na tayo nagpatawad. Kapag sinabi nating tayo nagmamahal, totoo tayo nagmamahal. Ako po, pag hindi ko na sinabi yung pag nag-text ako at wala na yung mahal bilang tao, wala na. Naka na sa puso ko. So, balit, kapag naroon pa, ibig sabihin, Diyos pa ang nagahari. At dahil hindi ko naman po kayang tularan at iisa lang ang Diyos na makagagawa noong mahal na mahal kita, di ko naman po tutularan yung mahal na mahal kita. Pag nagte-text ako sinasabi, mahal na mahal kita. Kaya ibig sabihin, naka-espiritu.
Ngayon kung hindi naunawaan ng mga tao yaon, bahala na pong managot sa Ama. Sapagkat hindi ako naghahabi ng salita ko at di ko kayang ihabi ang salitang hindi totoo. Kaya po ang wika ng Ama, magpakatotoo tayo. Lahat tayo ay makasalanan, walang taong di nagkasala. Ngunit at pasubali niya, lahat ng taong makasalanan, maaaring magbago at magsisi. Ngayon kapag tinanggap mo na ito toong Diyos, dapat huwag ka nang maging sinungaling sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya pakatandaan po ninyo, kung minsan bibigyang sangkalan ng tao yung gawain, sasabihin ganito at ganyan, para lamang may katwiran, mga ngatwiran. Di po. Di natin kailangan mga katwiran sa Diyos kasi kilala tayo Alam niya yung totoo sa atin. Kaya, mas mabuti pa yung hindi na tayo nangangatwiran kaysa naman nagsasalita tayo na hindi naman totoo. Di po ba? Katulad halimbawa po, wala naman pong naglilingkod na hindi nakapagtanong sa Diyos Totoo po, lahat nakapagtanong. Buklatin nga ninyo yung banal na salita sa unang tipan kung totoong nagbabasa ang tao sa Biblia. Di po ba? Lahat ng mga lingkod niya ay nakapagtanong tulad ni Moises. Panginoon, paano daw siya sa mga taga-Israelita na yaon? Humihingi sila ng pagkain, humihingi sila ng karne. Yan ang tao po Pag kinukulang na sa pagkain, bebenta kaluluwa. Tama po ba? Pag kinukulang na sa bagay, bebenta kaluluwa. Walang pakialam. Matugunan lang. Hindi dapat. At kung mahal ka naman ng kapwa mo kahit hindi ka naman magpakasakit pa sa kanya dahil mahal ka niya, nararamdaman ka niya, di ba? Totoo po yan. Kapag marunong kayo magmahal, mamahalin din kayo. Totoo yan. Kaya matuto kayong magmahal sa kapwa nyo. At yung totoong pagmamahal, hindi yung kunwari lang. Maaari nyo palang mahalin yung kapwa nyo kahit di nyo kaano-ano Pwede po pala yun kapag ang Diyos na ang tinanggap nyo. Kaya yung paglilingkod ay di gawang biro. Subalit, kapag naglingkod ka, mararamdaman mo ang Diyos na totoo sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At maglingkod kayo tulad ng parang gustong-gusto nyong kainin. Gusto nyo makain. Ano ba ang ibig sabihin? Ihambing nyo sa pagkain gustong-gusto nyong kainin. Yung paglilingkod. Hindi yun dahil patangay-tangay lang kayo at meron kayong hindi. Maiwan ang kapwa nyo. Kaya, sisimbaya ka ako. Nandun ngayon si Father ano po? Sinibaya ka ang pare sa misa. Ano po? Kung ang homily ang inaasam mo, yung mga banal na salita ang inaasam mo, hindi mo tatanungin kahit sinong pare. Sisimba ka dahil ang homily ang gusto mong pakinggan. Buhay ba ang Diyos? Ang sagradong misa ang gusto mong tunguhan. At ang banal na salita ng Ama. Hindi yung mukha nung pare. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. At kahit saan, anumang klase at anumang uring relihiyon, kung tao lamang ang gusto mo, hindi ka totoo. Ngunit kapag ang Diyos ang ginusto mo, kahit saan pat kahit na sino, gusto mong marinig ay ang salita ng Diyos. Hindi ang tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pangunahin ang salitang banal ay nagbibigay buhay, sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kaya yaon ang patotoo ng tao ay nasa espiritu at gusto ng tao ay Diyos, gustong makinig. Kahit na sino pang nagsasalita, gusto niyang pakinggan ang salitang mapupulot niya, makukuha niya, na hindi naman niya ipagyayabang at hindi kayabangan na sa kanyang talino, kundi diay galing sa talino ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At siya ng pawang katotohanan, mga mahal, may sakit pa ba kayo? Masaya ba kayo? Matagal mo nang suot yan, kaya hindi mo na pwedeng hubarin, ano?
Oh, sabi mo na. Ha? Kaya nga, 12 taon mo ng suit yan. 90 ka na ngayon. Naku, karami mo ng bonus. Alam ko. Anong pagsuyo iyon? Labing-dalawang taon. 90 ka ngayon. Ede, 78 ka noon. Ha? Hindi, 90 ka na ngayon. Ede nga, 78, 78 nang malumod ka. Hindi, 78. 78 ka nang magsuot niyan. Kaya nga. Mapalad ka nga. Kaya nga. Makakaya mo na yan. Matanda ka na eh. Nung panahon po na yun, makamundo pa ako eh. Makasanlibutan ako. Yung nagpasuot din sa akin ng manggagamot para daw ako ay gumaling. Maraming hinihiling. Nagawin ko yung gawin ko. Ala, hindi ko kaya. Dahil ang utak po natin noon puro hanap buhay, ano? At medyo gusto mo makasunod sa uso na damit, ano? Pag nakasuot ka ng Nazareno, kainit ka ako. Demonyo pala nasa akin, kaya ayoko eh. Aminado po ako yun. Dahil makasanlibutan ka di po ba? Ano po ibig sabihin? Kasi nga po hindi ko talaga kaya. Ba't ko susuot siya? Hindi ko talaga kaya. Pag nagsimba talaga ako pupunta ako, babalik pa ba ako para halimbawa, lumuwas ako Manila. Gusto kong dumaan ng Quiapo, Baclaran. Hindi ako nakasuot. Hindi ako makapasok. Andun ako sa... Diyos ko, bawal po baka akong pumasok, nakaganito. Nung bandang huli, papasok na ako. Sabi ko, hindi naman siguro po doon ng para ako'y magkasakit na di po ba? Sabi ko, ayun, salamat po at pinaunawa ng Diyos sa akin ng suot. Kanya-kanyang panata yan. Panata yun sa'yo Panata yun. Ako naman hindi naman na manata. Sinunod ko lang yung po. Pero ito, yan ang sinasabing misyon, panata. Kayo ba, may panata sa buhay nyo? Panatang Makabayan. Inihibig ko ang Pilipinas. Binawalang hiya ko naman. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Pag nagsalita, Panatang Makabayan, inihibig ko ang Pilipinas, binawalang hiya ko naman. Bakit di ako nagbabayad ng totoong bayad sa... Diba? Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Ano po? Napakabuti talaga ng Diyos. Alam naman ng Diyos kung dinadaya mo yung bayad at hindi. Ano po? Kaya pag wala ka pang pambayad siguradong wala kang kita. Kaya wala kang bayad. Kaya, patatawari ka ng Diyos. Ano po? Mga kapatid, gaano kadalas ang minsan? Sige po. Gaano kadalas ang minsan? Ano po bang tanong yan? Minsan lamang ako magsisinungaling. Mamaya'y magsisisi naman po ako, Gaano kadalas ang minsan? Lagi niyo pong tatandaan. Madaling sabihin ng kasinungalingan. Subalit mahirap takasan. Tandaan po ninyo. Mahirap takasan. Sapagkat ito ang pugad ng pagkakamali at kasalanan. Ano po?
Tayong lahat ay may kahinaan, sabi nga ng tao. Tayong lahat ay nagkakamali. Ngunit huwag nating ikatwirang tao lamang tayo. Sapagkat kapag kinatwiran nating tayo'y tao lamang, wala pang nagbabago sa atin. Yan ang lagi niyong itaga sa bato. Lagi niyong tatandaan. Sapagkat ang nagsusumakit na gustong magbago, hindi mangangatwirang tao lamang ako. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? At hindi ka naman paniniwalaan ng kapwa mo na totoo ka nagbago kung siya hindi nagbabago. Kung sila'y hindi nagbabago, ikaw na kumakausap na nagbago, na nagsasabing nagbago, hindi nila madarama yun kapag hindi sila totoong nagbago. Madarama ka lang at paniniwala ng totoong nagbago na. Di po ba? O sige, halimbawa sinabi ko, hindi na ako nagnakaw. Eh magnanakaw ka pa. Di maniniwala ka ba sa akin? Eh kapwa tayo magnanakaw. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi ano. Sapagkat kilala mo akong magnanakaw. Kaya kahit ako'y nagbago na, eh hindi mo pa rin ako paniniwalaan dahil ikaw hindi ka pa nagbabago, nagnanakaw ka pa rin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O halimbawa, ako ay tabi-tabi po. Wala akong pinatatamaan, ano? Nanlalalaki. Sasabi ko, saka pa ako nanlalalaki. Nagbago na ako. Kaya, sabi niya, totoo ba yan? Kasi hindi pa siya nagbabago eh. Ginagawa pa niya. Sabi niya lang, oo, ako rin. Pero hindi, may ginagawa pang lihim. Paniniwalaan ka ba? Kaya tandaan po ninyo, habang yung kapwa nyo, hindi katulad ng ginagawa nyo, hindi kayo paniniwalaan. Buhay ba ang Diyos? Kaya si Kristo hindi pinaniwalaan eh. Tama po ba? Pinaniwalaan po ba si Kristo? Magaling ito. Lay minister ito eh. Pinaniwalaan po ba si Kristo? Hindi. Kasi, bakit? Anong dahilan? Hindi katulad ng ginagawa niya. Kaya nang naiwan yung mga apostol eh, anong ginawa? Di po ba? Ganun lang kasimple. Halimbawa, ugali mo magdalahira. Nagbago ka na. Hinaya ka nung kakwentuhan mo, ay, nagbago na ako. Kaya, putoksuhin ka niyan. Maganda pwesto natin ngayon, maganda pag-uusapan natin. Nagbago na nga ako. Ay, wag mo ang toksin. Nagbago na nga ako. Sabi, pinilit pa rin. Ay, sige na nga tara. Kitang-kita, hindi katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Tukso, layuan mo ako. Sabi ng tao, huwag. Sabi ng Ama, tukso, lumayo ka. Huwag ang tukso ang lalayo sa iyo. Dahil yan ang gusto ng kaya ayun, dibdib pala. Ilan taong ka na? Ay, sa Pasko pala. Mabuti ka pa, Pasko birthday mo. Pero araw-araw may regalo ka sa Ama, no? Humihinga ka pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, masakit pakinggan yung katotohanan, di po ba? Mga minamahal, tama ba? Masakit pakinggan ang katotohanan. Totoo po ba yon? Kapag ayaw mong tanggapin. Ngunit kapag gusto mong pakinggan at gusto mong tanggapin, napakasarap pakinggan. Sapagkat doon ka nakalalaya sa katotohanan na mga salita. Kaya kung tunay kang anak ng Ama, gustong-gusto mong pinakikinggan ang totoong mga salita. Hindi parabula, hindi panluloko, hindi panlilinlang, hindi panguuto, kundi totoong salita na nagmula sa banal na aklat at katotohanang pinahahayag. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi katang-isip, hindi haka-haka, kundi totoo, pawa. At yan ang gusto ng Ama, ang lahat ng mga anak niya, huwag maging duming isip habang nakikinig kung ano-anong iniisip. Habang nakikinig kung ano-ano laman ang puso. Kaya pagdaka,
sakit ang dulot sa mabuting salita. Pagpalain kayo. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaong baga, ang pagnanalita at pagtutura ng pawang katotohanan walang patatamaan, kundi lahat ay nasang magising sa katotohanan. Kaya't ang lahat ng katotohanan at makatotohanan kapag nagkasama, nagkakaisa. Iyan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Anong araw po ngayon? Lunes. Lunes. Nang ako ay magising. Martes. Nais ko pa rin nakagising. Miyerkules, lalo akong nagising. Huwebes, nagsumakit na patuloy gumising. Biyernes, ayaw ko nang makatulog pa. Sabado, nais kong maging totoo na. Linggo, nais kong maging tapat tuwina. Sa Diyos na gumising sa aking katotohanan. Ayaw ko nang makalimot pa, ayaw ko nang mawalay pa. Kaya't bawat araw hanggang linggo, bawat taong ako'y nabubuhay, gusto kong nakagising. Gising ng gising at di matutulog sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hatchakaramalaya na. Kagaling mo naman at katalino mo naman. Kung pagdaka, karaka-raka, nasasambit mo yung mga katagang yan na pinag-aralan mo sarili mo at gusto mo lamang. Paano mo yan agad naasabi? At agad-agad ay naisip. Uy, katalino ng taong ganito. Kaya hindi dapat magyabang sa mga salitang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong baga kayo? May tatanong po ba kayo? Kumusta na po? Masaya ba kayo? Buhay ba ang Diyos? Talagang tandaan po ninyo, ang saya at ligaya na kapag papalakas ng katawan. Ang kapayapaan ay nakapagdudulot ng kasiglahan. Ang katapatan ay nagbibigay lunas ng mabuting kinabukasan. Pagpalain kayo. O, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ganito lamang po yan Halimbawa, kayo nabuksan, nakaunawa ka, yung mga kasama mo hindi pa, talagang mahirapan ka dyan. Diba? Ngunit, mahirapan ka lamang kapag nagpatangay ka. Huwag kang patatangay nang sila rin ay maakay mo sa kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mali po ba ang Diyos? Sino po ang mali? Gusto ba ng Diyos ang kapahamakat, kapariwaraan? Ano ang gusto niya? Laging sinasabi, buhay ang Diyos. Alam ko naman ang buhay ang Diyos. Sigaw pa ka na sigaw, buhay ang Diyos. Talaga naman ang buhay ang Diyos. Buhay pala, ba't ganyan ang ugali mo? Buhay ang Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, alam niyo po, wala namang mamimilo. Supo kung malinis ang isip ng tao At wala ring mag-iisip ng hindi maganda sa kapwa-tao kung malilinis at totoong malinis ang isip at damdamin ito. Totoo po ba yon? Totoong-totoo yan. Totoong-totoo po. Walang mag-isip ng hindi maganda kanino man. Kaya para maging maganda ang isip at damdamin, ano po ang dapat tanggapin? Ang Diyos na
katotohanan. Hindi maaring hindi ka magkaroon ng kasalanan. Araw-araw pumapasok yan. Kaya lang, inaalam mo at nalaman mo na ang tama at mali at masamang espiritu, mabuting espiritu. O sino pipiliin mo? Walang banal, lagi niyong tatandaan, walang banal. Subalit, pinapaging dapat nga ng Ama na maging banal ang mga anak niya. Basahin niyo sa banal na aklat, nandoon yan. Kaya nung binibigkas niya at anong gusto niya? Ang kabanalan para makilala ang banal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong itatanong. Hindi kayo magtatanong. Tayo na po magsiuwi. Halina po kayo.